Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tongs Animex Recap. Sa sandaling ito, ang buong lungsod ay nagdiriwang, dahil sila ay buhay pa pagkatapos ng labanan sa Four Beasts. Kaya, ang mga tao ay nag-organisa ng isang pagdiriwang, upang pasalamatan ang Four Heavenly Kings sa pagliligtas sa kanila. Habang nagdiriwang pa ang grupo ni Toreko, dahil natalo na nila ang Four Beasts. Sa sandaling ito, hindi nakikita ni Komatsu si Teppei kahit saan, na ikinagalit ni Zebra, dahil sa huling pagkakataon ay ipinakulong ni Teppei si Zebra. Ngunit sinabi ni Toreko na magiging maayos siya. Ito ay lumabas na pagkatapos ng labanan sa Four Beasts, hinabol ni Teppei ang isang lalaking nakaitim na balabal, ngunit agad niyang napagtanto na siya ay lubhang nakakatakot. Nang magising si Teppei, natagpuan niya ang kanyang sarili sa ospital. Sinabi ng nurse na 3 araw na siyang walang malay, ngunit hindi maalala ni Teppei ang nangyari sa kanya. Ang natatandaan niya lang, nang sasalakayin na sana ni Teppei ang lalaking nakaitim na balabal, pakiramdam niya ay nasa cutting board siya, handang lamunin niya. Sa sandaling ito, hindi alam ni Teppei kung sino siya, kaya nag-aalala si Teppei, dahil may balak siyang saktan ang lahat. Sa panig ni Toreko, tiwala sila sa kanilang lakas, dahil natalo na nila ang Four Beasts, at ginamit nila ang ultimate technique na Dinner of Kings. Ngunit naniniwala si Zebra na, maaari din niyang gamitin ang teknik na iyon ng mag-isa. Habang si Setsuno ay namangha pa rin, dahil mahahanap ni Komatsu ang pinakasimpleng paraan para mag-detoxify. Kaya, napagtanto nilang si Komatsu ay isang henyo. Noong irerekomenda na ni Setsuno si Komatsu sa Gourmet 7, sinabi ni Yuda na hindi ito kailangan, dahil nasa Aigo's Top 100 chef ranking na siya. Sa sandaling ito, sinabi ni Toreko sa lahat, nakakolekta siya ng sapat na mga sangkap sa pagsasanay mula kay Ichiryo, Ozen Herb, Milk Stardust, Melo Cola, Shining Gorami, Meteor Garlic, Bubble Fruit, at panghuli, ang Four Beasts. Kaya, oras na para pumasok siya sa mundo ng gourmet, dahil napagtanto ni Toreko na siya ay naging mas malakas. Hindi lang si Toreko, pati na rin si Coco, Sunny at Zebra, lahat ay may mga kwalipikasyon para makapasok sa mundo ng gourmet. Napagtanto ng lahat na nakamit nila ito, salamat sa mga pagsisikap ni Komatsu. Sa panig ni Ichiryo, siya ay nasa Slow Rain Hills sa mundo ng gourmet. Napagtanto niya na hindi madali ang pagkatalo ng grupo ni Toreko sa Four Beasts, ngunit magaan pa rin ang loob niya na ipagkatiwala ang mundo ng mga tao sa grupo ni Toreko, para makapaghanda siyang harapin ang tunay na kalaban. Binigyan ni Milk si Ichiryo ng isang higanteng espada. Kinaumagahan, nakakita si Toreko ng napakalaking bakal, kaya, nagpa siya siyang subukan ang kanyang lakas. Sa hindi inaasahan, may lumitaw na halimaw. Napagtanto ni Toreko na ito ang Steel Horseshoe Crab. Lalo na't napakasarap ng karne nito, kaya, nagpa siya si Toreko na kainin ito. Pagkatapos ay ginamit niya ang 18 hit nail punch, at agad na sinuntok ang halimaw na ito sa iron ore. Ngunit hindi pa rin nakontento si Toreko sa lakas na ito, kaya, inihaw ni Toreko ang Steel Horseshoe Crab para kainin. Sa sandaling ito, tumingin siya kay Terry, at naalala na minsang sinukat ni Ren ang level ni Terry. Ngunit hindi niya masusukat ang level ni Terry, dahil ang limitasyon ng device na ito sa pagsukat ng antas ay 900 at 99. Ibig sabihin, mahigit 1,000 ang level ni Terry. Sa sandaling ito, napagtanto ni Toreko, na sinukat ng aparatong pagsukat ng antas ang nakatagong lakas ni Terry. Biglang nakatanggap si Toreko ng notification mula sa Aigo. Nais nilang magtipon ang Four Heavenly Kings ng mga sangkap para sa cooking festival. Ang pagdiriwang ng pagluluto na ito ay ginaganap kada 4 na taon, at bilyon-bilyong tao ang dadalo sa pagdiriwang na ito. Dahil sa paglitaw ng Four Beasts na sumisira sa Biotope 8, hindi sila nakahanap ng sapat na sangkap para sa festival. At ang mga sangkap na gusto nilang mahanap ni Toreko ay mula sa mundo ng gourmet. Dahil nang pumasok ang Four Beasts sa mundo ng mga tao, nagdala sila ng mga buto. Kaya, ngayon ang mga buto ay lumago. Sa panig ni Komatsu sa restaurant, ito ay napakaabala, dahil si Komatsu ay nagiging mas sikat. Biglang dumating si Toreko para hanapin si Komatsu. Kaya, pinahinto ng manager ng restaurant si Toreko. Hindi siya pinapayagang kunin si Komatsu. Biglang dumating sa restaurant ang 2 miyembro ng Gourmet 7 na ikinagulat ng lahat. Dumating pala sila dito para ipaalam kay Komatsu, opisyal na siyang nakapasok sa Aigo's Top 100 chef ranking, at ika-88 ang kanyang pwesto. Kaya, mayroon siyang sapat na kwalipikasyon para makasali sa cooking festival. Sa panig ni Mansam, natanggap niya ang balita. Sumang-ayon ang mga miyembro ng Four Heavenly Kings na maghanap ng mga sangkap, ngunit si Zebra lamang ang tumanggi sa kanila. Kaya,
hiniling ni Ren kay Mansam, na payagan siyang sumama kay Toreko. Ngunit umalis na sina Toreko at Kamatsu. Sa puntong ito, nakarating na sila sa isang napakadelikadong kagubatan, kaya nag-alala si Kamatsu. Sinabi ni Toreko kay Kamatsu, noong huling beses na sinalakay ng 4 Beast ang mundo ng mga tao, nagdala sila ng mga buto mula sa mundo ng gourmet, at ngayon ay lumago na ito. Biglang nakita ni Toreko si Kamatsu na nag-aalala. Natatakot pala siyang matalo sa cooking festival, dahil puro top chef ang kalaban niya, tulad ni Setsuno at Yuda. Ngunit sinabi ni Toreko kay Kamatsu na huminahon. May date din pala siya noon kay Stargen, na magkikita sila sa cooking festival. Hindi siya sigurado kung kaya niyang talunin si Stargen. Biglang inatake si Toreko, buti na lang naiwasan niya ito. Sa hindi inaasahan, ang umatake ay si Ai, na nagpapasaya sa kanila na muling makita sina Ai at Takimaro. Sabi ni Ai sa kanila, hinahanap din niya ang mga binhi ng 4 Beast. Bigla silang nakarinig ng dagondong sa kagubatan. Kaya, nagpa siya silang hanapin ang halimaw na iyon ng magkasama, ngunit patuloy na nagtatalo sina Toreko at Ai. Hindi alam ni Kamatsu kung anong klaseng halimaw iyon, kaya sinabi sa kanya ni Ai, ito ay isang uri ng binhi mula sa rough cocklebur. Ang ganitong uri ng binhi ay may maraming matutulis na tinik, at sila ay kumakapit sa balahibo ng mga hayop, upang makahanap ng lugar at sumibol. Sinabi ni Takimaro kay Kamatsu, bagamat ang mga gourmet night ay palaging iniingatan at pinahahalagahan ang kalikasan, ngunit kung lumitaw ang mga mapanganib na nilalang, sila ay mamagitan upang pigilan ito. Sa panig ni Sunny, dumating siya sa Death Falls para kumuha ng Morse oil. Noong huling pagkakataon ay kinailangan niyang makipagsanib puwersa kay Toreko para tumawid sa talon, ngunit sa pagkakataong ito, tiwala siyang kaya niya itong mag-isa. Biglang naramdaman ni Sunny na may tao sa likod niya. Siya pala ay isang sikat na chef na nagngangalang Wabutora, na kilala bilang oil user. Pumunta rin daw siya dito para maghanap ng Morse oil. Kaya, iminungkahi ni Sunny na pareho silang magbahagi ng mga paraan upang mahanap ang Morse oil. Sa panig ni Coco, nakarating na siya sa gourmet casino. Ngayon, nakita niya si Match, at hiniling kay Match na tulungan siyang maghanap ng ilang sangkap para sa cooking festival. Ngunit ang gourmet casino ay hindi nakikipagtulungan sa Aigo. Kaya, ang tanging paraan para makakuha si Coco ng mga sangkap dito ay ang pagsusugal. Sa panig ni Toreko, nakarating na siya sa kinaroroonan ng halimaw, ngunit hindi niya ito nakita rito. Bigla, natuklasan ito ni Toreko sa ilalim ng lupa, kaya, lumitaw ito, na ikinatakot ni Kamatsu, dahil ito ay isang halimaw mula sa mundo ng gourmet. Nang umatake ang monster plant, agad na ginamit ni Toreko ang fork shield para harangin ito. Ngunit ito ay naging isang drill, at tumagos sa kanyang fork shield. Sa hindi inaasahan, inatake nito si Kamatsu. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ni Toreko sa oras. Ipinagpatuloy ni Toreko ang flying fork at nagawa nitong putulin ang isa sa mga ulo nito. Ngunit napakabilis, lumaki ito ng iba pang mga ulo. Napagtanto ni Ai na napakabilis nito. Kaya, ginamit ni Toreko ang leg knife para putulin ang mga ugat nito, ngunit patuloy pa rin itong tumubo mula sa ilalim ng lupa. Napagtanto ni Ai na kailangan nilang hanapin ang eksaktong lokasyon nito. Kaya, sinabi ni Toreko sa lahat na tumabi, upang hayaan siyang labanan ang halimaw ng mag-isa. Ginamit ni Toreko ang 50 hit nail punch, na nagdulot ng malakas na suntok sa lupa, na naging sanhi ng pag-crack ng lupa. Napagtanto ni Ai na naging mas malakas si Toreko pagkatapos ng pakikipaglaban sa 4 Beast. Kaya naman, pinilit niyang mabunyag ang halimaw. Sa panig ni Sunny, nagulat siya nang makitang makakalakad si Wabutora sa tubig. Paliwanag niya, nababalot ng mantika ang kanyang katawan, kaya, makakatulong ito sa kanya na lumutang sa tubig. Ngunit nagdududa pa rin si Sunny kay Wabutora, dahil hindi siya naniniwalang madadaanan niya ang Death Falls. Kaya, nagpa siya si Wabutora na patunayan ang kanyang lakas kay Sunny. Sa sandaling ito, sinabi ni Match kay Coco, nag-iimbestiga siya tungkol kay King Jidar at sa sarili niyang chef na si Shua. Kaya, hinala ni Coco na maaaring mayroon silang sabuatan, at kailangan nilang malaman kung sino ang bumuhay sa 4 Beast. Sa panig ni Zebra, dumating siya sa Gourmet Pyramid, upang hanapin ang Mellow Cola. Habang nakita ni Toreko ang totoong anyo ng halimaw, napagtanto nila na ang halimaw na ito ay isang indeterminate level monster plant. Nagpaputok ito ng matatalim na spike kay Toreko. Kahit na ang tinidor ni Toreko ay hindi ito naharang, pero natuwa si Toreko. Kaya, ang monster plant ay nagpatuloy sa pag-atake kay Toreko. Sa hindi inaasahan, nahuli siya nito. Agad na ginamit ni Toreko ang leg knife, ngunit nakaiwas ito.
Biglang bumalik ang leg knife ni Toreko, at naging boomerang na umaatake dito. Inakala ni Toreko na siya ang nanalo, ngunit buhay pa rin ang monster plant. Napagtanto ni Toreko sa labas na ito ay isang tinik na kabibi, upang protektahan ang kaibuturan sa loob. Kaya naman, ginamit agad ni Toreko ang 50 hit nail punch sa monster plant, ngunit agad din itong nakakontra. Napagtanto ni Ai na ang bilis ng recovery nito ay napakabilis. Sa panig ni Sunny, hindi siya makapaniwalang madadaanan ni Wabatora ang talon. Kaya, uminom siya ng isang bote ng super spicy chili oil, na tumutulong sa kanyang katawan na makagawa ng maraming langis. Sa hindi inaasahan, diretso siyang umabante sa talon, na ikinagulat ni Sunny. Sa panig naman ni Coco, nakikipagsugal siya kay Match. Pero sabi ni Coco kay Match, ang layunin niya ay imbestigahan ang totoong mastermind. Habang ang lalaking nakaitim na balabal ay patungo sa Gourmet Pyramid, natagpuan ni Zebra ang Salamander Sphinx, na nagpasindak sa Sphinx. Ngunit hindi siya pumunta dito upang kunin ang Melocola, pumunta siya upang magpaalam sa Sphinx at sinabing, bawal kang mamatay. Sa panig ni Toreko, siya ay nalulula sa monster plant, na nag-aalala kay Kamatsu. Ngunit napagtanto ni Ai na napakakalma ni Toreko, kaya, sinimulan ni Toreko na kontrahin ito. Naalala ni Kamatsu ang kanilang paglalakbay kasama si Toreko. Sinabi ni Toreko kay Kamatsu, nagsisimula pa lang ang ating paglalakbay. At naniniwala siyang tiyak na mananalo si Kamatsu sa cooking festival, na labis na ikinatuwa ni Kamatsu. Sa sandaling ito, nagpa siya si Toreko na gamitin ang lahat ng kanyang lakas, at nagawa niyang harangan ang pag-atake ng monster plant. Napagtanto ni Toreko na kailangan niya ng isang malakas na suntok, upang agad na talunin ang halimaw na ito. Kaya, ginagamit niya ang kanyang bagong ultimate technique, at inilabas ni Toreko ang 50 hit nail gun. Agad niyang natalo ang halimaw, na ikinagulat ng lahat, dahil ang bilis ni Toreko sa pag-ataking ito ay napakabilis. Sa panig ni Sunny, akala niya madadaanan niya ang talon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natamaan si Wabatora ng nahulog na bato, kaya, hindi niya nalampasan ang talon. Ngunit kailangan lang ni Sunny na gumamit ng isang galaw, at maaari niyang hatiin ang talon sa dalawa, na ikinagulat ni Wabatora. At nangako si Sunny na ibabahagi sa kanya ang morsel. Sa panig ni Coco, nagpa siya siyang maglagay ng malaking taya kay Match. Pumusta siya na tiyak na mananalo si Kamatsu sa cooking festival. Nang malaman ni Match na gustong tulungan ni Coco si Kamatsu, pumayag agad itong ibigay ang lahat ng sangkap sa kanya, dahil maraming beses na siyang tinulungan ni Kamatsu. Sa panig ni Zebra, tinatakan niya ang Gourmet Pyramid, kaya, walang makapasok sa lugar na ito. Gusto pala niyang panatilihin ang Melocola para kay Kamatsu. Sa panig ni Kamatsu, niluto niya ang monster plant para makakain ni Toreko, na nagpasaya sa kanya. Pagsapit ng gabi, napagtanto ni Ai na mas lumakas si Toreko. Naghahanda na pala siyang harapin si Stargen sa cooking festival. Dumating na sa Gourmet Pyramid ang lalaking nakaitim na balabal. Sa hindi inaasahan, madali niyang nalampasan ang selyo ni Zebra. Ang kanyang layunin ay kunin ang isang libro, ngunit ang libro ay nawala. Kinabukasan, dinala ni Toreko ang shell ng monster plant sa Aigo. Biglang may lumabas na chef. Napagtanto ni Kamatsu na siya si Zaus, unang nirarango sa top 100 chef ranking, at kilala bilang hari ng pagluluto, na nagpasaya kay Kamatsu na makilala siya. Sa hindi inaasahan, sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa matinik na shell na ito, nahulaan na ni Zaus na ito ang monster plant mula sa mundo ng gourmet, at ipinakita niya kay Kamatsu kung paano ito lutuin. Nang umalis siya, sinabi ni Toreko, talagang matatalo siya ni Kamatsu. Sa hindi inaasahan, naging pulbos agad ang kabibi na hinawakan ni Zaus. Napagtanto ni Kamatsu na siya ay napakalakas. Hindi niya alam kung paano siya matatalo, ngunit naniniwala pa rin si Toreko na mananalo si Kamatsu. Sa panig naman ni Stargen, handa na rin siya sa aksyon. Sa oras na ito, ang lahat ng mga chef mula sa buong mundo, ay nagsisimula ng magtungo sa cooking festival. Habang labis na nasa sabik si Toreko, labis na nag-aalala si Kamatsu, dahil malapit na siyang makipagkompetensya sa mga chef sa ranggo. Sinabihan siya ni Toreko na huwag mag-alala, dahil ang kanyang ranggo ay 88, kaya, nabawi ni Kamatsu ang kanyang kumpiyansa. Ngayon, nakarating na sila sa Cooking Island, na pareho silang naakit. Sa loob ng isla, 1 bilyong tao ang nagtipon, upang maghanda para sa pinakamalaking cooking festival sa mundo na ginaganap kada 4 na taon. Pagdating ni Toreko, plano niyang tumakbo para kumain, ngunit napapalibutan si Toreko ng lahat, dahil sikat na sikat siya. Nang lumitaw si Sunny, napapalibutan din siya, kaya,
Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para patigilan sila. Sa sandaling ito, dumating si Coco. Sikat na sikat siya sa mga babaeng fans, ang gwapo niya kasi. Ngunit nang malaman nilang may lason ang katawan ni Coco, walang nang ahas na lumapit sa kanya, maliban kay Zebra, na wala ring nang ahas na lumapit. Ngunit lahat ay lubos na nagpapasalamat sa kanila, dahil iniligtas ng 4 Heavenly Kings ang mundo. Biglang, nakita ng lahat si Kamatsu, at tuwang-tuwa sila, pinalibutan siya, dahil inihanda ni Kamatsu ang antidote mula sa 4 Beast para iligtas sila. Sa hindi inaasahan, dumating din si Livebearer na labis na ikinatuwa ni Kamatsu. Ngunit napagtanto ni Kamatsu na sa pagkakataong ito ay siya ang magiging kalaban niya, na ikinababahala niya. Gayunpaman, hindi siya susuko. Nang makita ang determinasyon ni Kamatsu, labis na nasiyahan si Setsuno. Biglang lumitaw ang isang miyembro ng Gourmet 7. Kinikilala niya ang talento ni Kamatsu, na nagbabanta sa mga nangungunang chef. Sa sandaling ito, sa labas ng arena, maraming tao ang nagtipon-tipon. Maging si Milk II at ang Gourmet Knights ay nandito. Sa loob ng arena, mayroong higit sa 100 milyong tao, 3 bilyong tao ang nanonood ng live na telebisyon. At ang kabuuang budget para sa cooking festival na ito ay halos 40 milyong dolyar. Ang mananalo sa kompetisyong ito ay tatanggap ng titulong Super Cook. Sa ngayon, 5 tao pa lang ang nakamit ang titulong ito. Ngayon, opisyal na nagsimula ang cooking festival. Ang lahat ng chef sa top 100 chef ranking ay pumasok sa arena. Ang unang lumabas ay ang King of Cooking Rank 1, si Zaus. Ang sumunod na lumabas ay ang Rank 4, Rank 5, at Rank 6. Sunod ay ang Underground World Chef, Livebearer, Rank 710. Pagkatapos ay pumasok sa arena ang Rank 2, si Setsuno. Ngunit ang pinakaaabangan ng lahat ay si Kamatsu, Rank 88. Dahil matagumpay niyang naihanda ang Dish of the Century at nailigtas ang lahat. Ngunit sa kabilang panig, ang mga masasamang chef ng Bishokukay ay naghahanda sa pag-atake sa kompetisyon. Sa sandaling ito, ang Taste Masters ng Gourmet 7 ang magiging hurado ng kompetisyon. Ngunit napagtanto ng lahat ng 4 Heavenly Kings, si Kamatsu ay lubhang nababalisa, dahil sa paligid niya ay lahat ng mga chef sa mundo. Kaya't sumigaw si Toreko, "Kaya mo yan, Kamatsu." Tinulungan siyang mabawi ang kanyang katinuan. Biglang dumating si Wabatora para kausapin si Kamatsu. Nang magkamayan sila, napansin ni Kamatsu na natatakpan ng mantika ang kanyang mga kamay. Lumalabas na gusto niyang pasalamatan si Kamatsu sa paghahanap ng Morse oil. Ang lahat ng iba pang mga chef ay nagsimulang magtipon sa paligid niya, kahit na sina Zaus at Setsuno ay nagbigay pansin kay Kamatsu. Nang malaman nilang ang unang round ay pagsubok ng pisikal na lakas, nagulat si Kamatsu. Ipinaliwanag ni Coco na kailangang dalhin ng mga chef ang mga sangkap mula sa dagat patungo sa tuktok ng bundok. Habang nag-aalala si Kamatsu, si Toreko ay kaswal na kumakain at umiinom. Kaya nagsimula na ang kompetisyon. Sa kalapit na gusali, mahimbing na natutulog ang isang chef. Samantala, nahihirapang lumangoy si Kamatsu sa dagat, ngunit ang ibang mga chef ay madaling lumangoy sa dagat. Nang siya ay napagod, napagtanto ni Kamatsu na ginagamit ni Zebra ang voice life jacket para tulungan siya. Biglang dumating si Setsuno para kausapin si Kamatsu. Napagtanto niyang may kakayahan itong tumayo sa tubig. Sabi ni Setsuno, "Makipagkumpetensya tayo ng patas." Tinutulungan si Kamatsu na matanto na kailangan niyang umasa sa kanyang sarili. Kaya, sinabi niya kay Zebra na tanggalin ang voice life jacket, dahil gusto niyang gamitin ang sarili niyang lakas. Kaya, patuloy na sumusulong si Kamatsu. Habang nalampasan na ni Setsuno si Wabatora, ang iba ay humahabol pa rin mula sa likuran, ngunit si Kamatsu ay nananatili pa rin. Si Setsuno ang unang dumating, agad siyang pumili ng kanyang mga sangkap. Isa-isang dumating ang iba. Samantala, itong oversleeping young man ay kaka-set off na ngayon. Kinikilala siya ng MC bilang si Tengo, ang ikatlong ranggo na chef sa mundo. Habang ang lahat ay nagyaya para sa kanya, si Tengo ay nagmumura, "Tumahimik kayong lahat." Ginagawang tumahimik ang lahat. Si Zebra na galit, nagpakita ng kanyang lakas, "Naglakas loob ka bang gulahin ako?" Napagtanto niyang isa siya sa 4 Heavenly Kings kaya, tumalon si Tengo sa kanilang mesa, "Kung gayon, ikaw si Zebra." Sabi ni Zebra, "Hindi ako nakikipaglaro sa iyo, dahil sa kompetisyong ito, matatalo ka ni Kamatsu." Ito ay nagpapagalit kay Tengo, at agad siyang tumakbo para hanapin at hamunin si Kamatsu. Sa wakas, lumangoy si Kamatsu sa dalampasigan para pumili ng mga sangkap. Sa hindi inaasahan, agad na lumitaw si Tengo, na ikinagulat ni Kamatsu, at napagtanto niya na siya ang ikatlong ranggo na chef.
Nang malaman ni Tengo na ang pandak na lalaki na ito ay si Kamatsu, nabigla siya sa binata, dahil parang masyadong ordinaryo si Kamatsu. Pareho silang huli na dumating, kaya, lahat ng magagandang sangkap ay napili na. Ngunit nananatiling walang pakialam si Kamatsu. Napagtanto ni Tengo na may kakayahan si Kamatsu na marinig ang boses ng mga sangkap. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit si Kamatsu ang pinili ni Toreko. Kaya, nagpa siya si Tengo na tulungan si Kamatsu na dalhin ang lahat ng mga sangkap, at patuloy silang tumatakbo pabalik sa arena. Habang ang ibang chef ay madaling nagtagumpay sa mga halimaw sa daan, ang ilan ay natalo pa nga ang mga halimaw na ito, si Kamatsu ay nagpupumilit na sumakay sa kanyang bisikleta. Biglang naramdaman ng ibang chef na may halimaw sa likod nila. Lumalabas na hinihila ni Tengo si Kamatsu sa napakabilis na bilis. Biglang, habang sila ay dumaan sa isang tulay, si Tengo ay nagkunwaring nadulas at sinira ang tulay, na naging dahilan ng pagkahulog ng maraming chef sa bangin. Habang ang mga nangungunang chef tulad ni Setsuno, Zaus, at Yuda ay patungo sa finish line, sa hindi inaasahan, lumitaw sina Tengo at Kamatsu, inagaw ang pinakamataas na posisyon mula sa kanila, na ikinagulat ng buong arena. Ngayon, oras na para sa kompetisyon sa pagluluto. Dahil naunang dumating si Kamatsu, nauna siyang makipagkompetensya. Narinig ni Zebra na magulo ang pintig ng kanyang puso. Inaasahan ng lahat na gagamitin niya ang kutsilyo ni Milk II para sa kompetisyon. Ngunit si Kamatsu ay gumagamit lamang ng isang regular na kutsilyo, na nag-iiwan sa lahat na naguguluhan tungkol sa mga intensyon ni Kamatsu. Lumalabas na hindi kailanman ginusto ni Kamatsu na gamitin ang kutsilyo ni Milk, dahil gusto niyang manalo gamit ang sarili niyang lakas. Ang tanga mong mag-isip na kaya mong manalo sa kompetisyon ng ganyan. Ngunit determinado si Kamatsu, kaya, umalis si Tengo, at nakita siyang medyo kawili-wili. Nang makita niya ang mga hurado, muli siyang nabalisa. Ngunit nang marinig niya ang voice of ingredients, nabawi ni Kamatsu ang kanyang kalmado, at nagsimulang ipakita ang kanyang mga kakayahan gamit lamang ang isang regular na kutsilyo. Nakita ng mga hurado na ito ay isang regular na hard crab dish lamang, ngunit pagbukas sa loob, tumambad ang sinangag na kanin. Napagtanto ng lahat mula sa paghahanda hanggang sa pamamaraan ni Kamatsu, lahat ay perpekto. Nang matikman ito ng mga taste masters, nagulat sila. Ordinaryong sangkap lang kasi ang ginamit niya sa paggawa ng ulam na ito, pero ang sarap nito, na ikinatuwa ni Kamatsu. Pagkatapos ay isa-isang ipinakita ng ibang chef ang kanilang galing sa pagluluto. Sa wakas, ang mga resulta ay inihayag. Akala ni Kamatsu ay matatanggal siya sa unang round, sa hindi inaasahan, nakapasok siya sa pangalawang round. Sa ikalawang round, kinailangan ni Kamatsu na makipagkompetensya sa isang higanteng scale, sa ibaba nila ay apoy. Ang kanyang kalaban sa pagkakataong ito ay si Wabatora. Sa sandaling magsimula ang laban, pinaghalo niya ang lahat ng mga langis at nagsimulang mag-ihaw ng karne. Dahil sa sobrang bilis niya, bumaba ang panig ng timbangan ni Kamatsu. Napagtanto na malapit na siyang matapos magluto, kaya nagsimula na rin magluto si Kamatsu. Naghiwa siya ng mga sangkap at nagsimulang maghalo ng karne, ngunit bumabagsak pa rin ang kawali ni Kamatsu. Bigla na lang niyang sinimulan ang pag-ihaw ng karne, na ikinagulat ng lahat, sa pag-aakalang si Kamatsu ay gumagawa ng hamburger. Napagtanto ni Wabatora na sinasamantala niya ang apoy sa ibaba, upang mag-ihaw ng malalaking tipak ng karne. Salamat sa kanyang paglalakbay kasama si Toreko sa disyerto, hindi natakot si Kamatsu sa init. Maaari siyang tumayo pababa at paikutin ang mga higanteng tipak ng karne. Pagkatapos maidagdag ang keso, handa na ang karne. Sa puntong ito, huhusgahan ng madla ang parehong pagkain. Sa hindi inaasahan, maraming tao ang pumili ng hamburger dish ni Kamatsu, kaya, nanalo siya. Sinabi ni Kamatsu na dahil sa paglalakbay kasama si Toreko, nakakuha siya ng karanasan sa paggamit ng langis upang talunin siya. Sa wakas, tinanggap ni Wabatora ang pagkatalo at nakipagkamay kay Kamatsu. Matapos ang iba pang mga chef na makipagkompetensya, ang susunod na round ng kompetisyon ay dumating. Ang panuntunan para sa round na ito ay magluto ng isang buong isla. Kailangan nilang manghuli ng mga halimaw sa isla para sa mga sangkap, at ang bawat chef ay pipili ng taong makakasama nila. Kaya, pinili ni Kamatsu si Toreko. Kaya nagsimula ang susunod na round ng kompetisyon. Nagsama sina Kamatsu at Toreko upang maghanap ng mga sangkap. Tinulungan ni Coco ang poison cooking specialist, na nasa ika-19 na ranggo. Sa isa pang isla, nakipagtulungan si Tengo kay Zebra, ngunit nakita siyang masyadong mayabang. Kaya, nagsimula silang mag-away. Habang si Sunny ay tinulungan si Yuda, ngunit ang nangungunang chef, si Zaus, ay umasa kay Zunj,
dahil siya ay masyadong malakas. Biglang lumitaw ang isang higanteng pusit. Sa isang pitik lang ay natalo na niya agad ang higanteng pusit. Habang ang iba pang mga chef ay natapos ng magluto ng kanilang mga ulam, sina Tengo at Zebra ay nakikipaglaban pa rin, na aksidenteng napatay ang mga halimaw sa isla. Kaya, mabilis na inipon ni Tengo ang mga sangkap at tumakbo. Samantala, natuklasan ni Komatsu na ang mga tulya ang pangunahing sangkap ng isla. Kaya naman, agad na lumusong si Toreko sa dagat upang mahuli ang isang higanteng kabibe na kasing laki ng isang isla. Nang tatamaan na sana nito si Toreko, ginamit niya ang 10 hit nail punch, pinahinto ito at natalo. Sa wakas, natapos ni Komatsu ang kanyang bahagi ng kompetisyon, na ginawang lubos na nasisiyahan ang mga hurado. Ngayon, dumating na ang semifinals. Kailangang makipagkompetensya si Komatsu kay Zeus, na nag-aalala sa kanya. Biglang nakaramdam ng panganib ang 4 Heavenly Kings. Sabi ni Toreko, nandito na sila. Sa labas, naghanda ng maaga si Direktor Mansam. Kaya, inayos niya ang isang kawan ng Giraffe Birds level 90 upang hintayin sila. Sa sandaling ito, nakapasok na ang mga chef sa finals. Nang mag-alala si Komatsu, nakita niya si Yume, ang malapit na kaibigan ni Komatsu. Sinabi ni Yume kay Komatsu na si Otaki ay nawala. Sa sandaling ito, dumating na rin ang grupo ni Toreko, kaya, ipinakilala ni Komatsu ang kanyang kaibigan sa kanila. Biglang may dumating na 2 bodyguard na hinahanap siya. Lumalabas, nagtatrabaho siya para sa presidente ng isang kumpanya ng gourmet tourism. Sa panig ng mayayamang chairman, alam din nilang magsisimula na ang labanan. Habang naghahanda na rin si Komatsu para sa panghuling laban, ngunit napagtanto ni Toreko na oras na rin para sila ay lumaban. Ngayon, kailangang makipagkompetensya si Komatsu kay Zeus, ang nangungunang chef sa mundo. Biglang may lumabas na tent sa arena. Parehong kailangang magluto sa dilim, aasa lamang sa kanilang pangamoy at intuition. Kaya, pumasok si Komatsu sa tent. Sa loob ay napakadilim. Nagsimulang maghanap ng mga sangkap si Komatsu. Biglang may nahawakan ang kamay niya. Naramdaman agad ni Toreko na may mali. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang Bishokukay, kasama ang maraming halimaw na naghahanda sa pag-atake sa arena. Naghanda na rin si Mansam ng maaga, at kasama ang mga Giraffe Bird, nagsimula silang mag-counter-attack. Inilabas niya ang kanyang kapangyarihan at nag-transform sa isang higante. Sa panig ni Komatsu, nahuli siya ni Stargen, na ikinagalit ni Toreko, pumasok siya sa arena. Nakakakita ng maraming halimaw na nakapalibot sa arena, na naging sanhi ng pagkataranta ng lahat. Mahigpit pa rin ang hawak ni Stargen kay Komatsu. Kaya, agad na lumikha si Zebra ng sound armor para protektahan siya. Nagpadala rin ng lason si Coco sa kanyang kamay. Pero madali niyang na-neutralize ang lason ni Coco. Pumagit na rin si Sunny, gamit ang buhok niya para pigilan siya, ngunit nagpakawala siya ng asul na apoy, na nagsunog ng buong tent. Nang malapit na niyang mahuli si Komatsu, sa wakas, nagpakita si Toreko. Kanina pa kita hinihintay, Toreko. Kaya't ang dalawa ay handang lumaban. Nang mapatay ang apoy, nakita ni Komatsu na natalo si Zeus. Pagkatapos ay pinakawalan ni Toreko ang kanyang gourmet cells, at ginamit ang leg knife para salakayin siya, ngunit nagawa niyang umiwas. Agad na gumawa ng sound barrier si Zebra para protektahan ang lahat. Patuloy siyang hinampas ni Toreko gamit ang leg fork. Habang nakikipaglaban si Coco sa mga halimaw, biglang sinipsip ni Green Patch ang kanyang lason na nagsabing, ang sarap ng lason mo. Kung ganoon, papakainin pa rin kita. Pinoprotektahan ni Sunny si Komatsu, ngunit inatake siya ni Tommy. Nang makita kung gaano siya kapangit, nakaramdam ng disgusto si Sunny. Kaya naman, agad niyang ginawang ginto ang kanyang buhok para labanan siya. Samantala, nagtipon din ang ibang chef, naghahanda upang labanan ang mga chef ng Bishokukay. Sa sandaling ito, kumurap lang si Stargen, tinatangay ang alikabok at usok sa paligid. Sumugod si Toreko para salakayin siya. Napagtanto ni Stargen ang suntok ni Toreko, para bang maraming pako ang tumutusok sa kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Toreko na ito ang nail punch. Habang umaatras siya ay mas lumalakas ang suntok. Pagkatapos ay sinuntok niya si Toreko, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Sa labas, nakikipaglaban si Direktor Mansam sa GT Robo. Ngunit unti-unti na siyang nawawalan ng kontrol, dahil sa pumipigil na kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Samantala, nakita ni Komatsu ang iba pang chef na naglalaban, na ikinagulat ni Komatsu. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang mga ito. Sa sandaling ito, pinakawalan ni Toreko ang kanyang 50 hit nail punch, dahilan upang patuloy na umatras si Stargen at bumagsak sa dingding.
Sinundan ni Toreko ang 100 hit twin nail punch na nagpalipad sa kanya palabas ng arena. Patuloy siyang sinugod ni Toreko, at nakalapag ng isa pang 50 hit nail punch sa mukha ni Stargen, na nagdulot sa kanya ng pagbagsak sa bundok. Bagamat pagod na ang kamay ni Toreko, ngunit nagawa niyang maipakita ang kanyang mukha at nasugatan sa kapangyarihan ni Toreko. Sa sandaling ito, parehong nasa sabik sina Toreko at Stargen. Agad nilang inilabas ang kanilang gourmet cells. Dalawang demonyo ang nagharap sa isa't isa. Sumugod si Toreko para suntukin si Stargen, kaya, ginamit niya ang kanyang apoy para salakayin si Toreko. Sa hindi inaasahan, unang bumagsak si Toreko. Excited na excited ang panig ni Mansam, dahil matagal na siyang hindi nagkaroon ng pagkakataong lumaban ng ganito. Dati pala, bandido si Mansam. Hanggang sa nakilala niya si Aigo President Ichiryu, na kayang harangin ang suntok niya sa isang daliri lang. Simula noon, sinundan niya si Ichiryu at tinatakan ang kanyang kapangyarihan. Napagtanto ng GT Robots, na ang knocking machine ay para lamang ilabas ang kapangyarihan ni Mansam. Kaya, patuloy niyang inilabas ang kanyang kapangyarihan, at patuloy na tinatalo sila. Sa arena, naglalaban pa rin ang ibang chef. Galit na galit si Tengo dahil marami sila. Biglang lumitaw ang isang malasentor na figura. Kaya naman, inatake siya ni Tengo, na nagpabagsak sa kanya sa pader, ngunit nakakagulat na tumayo siya. Lumalabas na ang layunin nila ay agawin ang lahat ng mga chef. Biglang may lumitaw na 3 nitro. Sa panig ni Toreko, kinakalaban pa rin niya si Stargen. Tuwang-tuwa ang dalawa. Ginagamit ni Toreko ang kanyang tinidor para atakihin siya. Nang makita siyang hindi kumikibo, nagpatuloy si Toreko sa Twin Cannon Fork. Akala niya nanalo na siya, sa hindi inaasahang pagkakataon, sumulpot si Stargen sa likuran niya. Parehong sabay na sumuntok sa isa't isa. Ngayon, napagtanto ni Stargen na mas malakas si Toreko kaysa dati. Patuloy na sinasalakay ni Tengo si Elg gamit ang kidlat, ngunit kahit ilang beses siyang bumagsak ay tumayo pa rin ito. Samantala, pinapanood pa rin ni Kamatsu ang laban ng lahat. Sa hindi inaasahan, may lumitaw na nitro. Kahit na nakakadena ang mga ito, naramdaman pa rin ni Kamatsu ang nakakatakot na presensya nito, dahil isa itong maalamat na nilalang. Sa pagkakataong ito ay dumating din si Yuda, at sinabi kay Kamatsu na umalis kaagad, dahil alam niyang sinusubukan ng lahat na lumaban para protektahan si Kamatsu. Lumalabas na pinaamo ng Bishokukay ang 3 nitro na ito, para tumulong sa pagkuha ng iba pang chef. Agad na inilabas ni Yuda ang kanyang sandata para atakihin siya. Sa hindi inaasahan, isang hampas lang ng nitro ang nagpabagsak sa kanya. Nagpatuloy sila sa pag-atake sa ibang chef. Kahit na tumayo siya roon na hinahayaan si Livebearer na sibakin siya ng maraming beses hanggat gusto niya, hindi siya nasaktan, at pinutol niya siya sa kalahati. Sa kabutihang palad, dumating ang 2 Saiseiya na ito sa tamang oras, at gumamit ng healing glue upang ayusin ang kanyang katawan. Ngayon, napagtanto nila, ito ang maalamat na nilalang sa mundo ng gourmet. At hindi nila maintindihan kung paano pinaamo ng Bishokukay ang mga nilalang na ito. Sa panig ni Coco, pinapakain niya ang kanyang lason kay Green Patch. Sa hindi inaasahan, immune siya sa kanyang lason, at agad na itinaboy si Coco. Agad siyang tumayo, lalabanan kita ng seryoso. Patuloy siyang nagpaputok ng mga may lason na bala para abalahin siya, at gumamit ng lason na espada para salakayin si Green Patch. Sa hindi inaasahan, napatumba pa rin si Coco sa kanya. Sa puntong ito, sinabi niya na ang kanyang straw ay mas matigas kaysa sa mga diamante. Sa panig ni Toreko, siya ay napagod. Nanginginig ang kanyang mga kamay, at si Toreko ay natalo ni Stargen. Habang ginagamit ni Green Patch ang kanyang suction tube para mabutas ang katawan ni Coco, at ikomsum siya sa kanyang tiyan. Sa hindi inaasahan, lumitaw siya sa kanyang likuran. Clone lang pala iyon ni Coco. Ngayon, bumangon na rin si Toreko. Sinabi niya, kami ay lumakas pagkatapos ng labanan sa 4 Beast, at agad na sinuntok pabalik si Stargen. Ngayon, inilabas din ni Coco ang kanyang kapangyarihan, at pinakain siya ng isang higanteng bala na may lason. Sa hindi inaasahan, kinain niya lahat iyon at pinutukan siya. Sa puntong ito, balak niyang kainin si Kamatsu, na nasa malapit. Sa kabutihang palad, dumating si Yon sa oras upang iligtas siya. Nang balak niyang lapitan at hulihin muli si Kamatsu, sumulpot si Coco at hinawakan ang kamay nito na ikinagalit nito, pinagpatuloy niya ang pag-atake. Ngayon, sinabi ni Coco kay Kamatsu na mabilis na hanapin si Toreko, kaya, agad na umalis si Kamatsu, para pigilan siya. Ngunit determinado pa rin siyang hulihin si Kamatsu. Sa hindi inaasahang pagkakataon, niyakap siya ni Coco mula sa likuran, at sabay silang tumalon sa hukay.
Dahil doon lang siya komportableng mailabas ang lahat ng lason niya. Para naman kay Stargen, nagpa siya siyang ipakita kay Toreko ang kanyang tunay na kapangyarihan. Sa panig ni Sunny, nakikipaglaban pa rin siya kay Tommy. Kaya, naglabas siya ng level 90 na insekto para atakihin siya. Sabi ni Sunny, wala pa rin itong mga insekto kumpara sa 4 Beast. Sa isang galaw lang, natalo silang lahat ni Sunny. Sa hindi inaasahan, may natitira pang level 105 na insekto. Patuloy nitong ginugupit ang buhok ni Sunny, dahil kapag mawala ng hibla ng buhok si Sunny, ito ay tulad ng pagkawala ng isang ngipin para sa kanya. Sa puntong ito, naalala ni Sunny ang sinabi ni Ichiryo, ang pinakamalaking sakit ay ang sakit sa loob ng puso. Nang makita silang nananakit ng iba, agad na inactivate ni Sunny ang kanyang gourmet cells at ginagamit ang Satan Hair. Sa pagkakataong ito ay hindi na magugupit ng halimaw ang kanyang buhok. Sa isang hampas lang, nahuli niya ang halimaw at sinipsip ito, na ikinagulat ni Tommy. Kaya, nagpa siya siyang seryosong labanan si Sunny. Sa hindi inaasahan, madali niyang naputol ang isang braso niya. At pakiramdam ni Sunny ay parang nawawala na siya ng kontrol, dahil sinusubukan ng kanyang gourmet cells na kunin ang kanyang katawan. Patuloy ang pag-atake ni Sunny sa kanya, pero parang fly eyes ang mga mata niya. Kita niya ang mga galaw ng kalaban sa sobrang bagal ng galaw. Sa puntong ito, bumalik na sa normal ang buhok ni Sunny. Patuloy ang pag-atake niya kay Sunny. Sa hindi inaasahan, tumalon ang naputol niyang braso para hulihin siya. Sinasamantala ang pagkakataong ito, patuloy niyang inaatake si Sunny, dahilan para mawalan ng malay si Sunny. Ngayon pwede ka nang mamatay. Sa hindi inaasahan, hindi niya maibalik ang kanyang kamay. Alam na pala ni Sunny kung paano kontrolin ang kanyang gourmet cells, kaya nagsimula siyang manginig at hindi makagalaw. Sinadya pala siyang akitin ni Sunny palapit sa umpisa. Pero pilit pa rin niyang pinapatay si Sunny. Kaya naman, inatake at inaabsorb siya ni Sunny. Sa huli, siya ang nanalo. Ngunit dahil sa matinding pinsala, si Sunny ay pagod na pagod. Sa panig ni Tengo, hindi pa rin niya kayang talunin si El. Sa hindi inaasahan, nagsimula siyang lumaban. Kahit na gumamit si Tengo ng 1,000,000 volts ng kuryente, hindi siya nasaktan. Lumalabas na ang katawan ni Elg ay immortal, dahil ang kanyang ibabang bahagi ng katawan ay pinagsama sa Horse King, isang maalamat na hayop sa mundo ng gourmet. Hindi pa rin makapaniwala si Tengo na hindi niya siya matatalo, kaya, siya ay umatake at naging dahilan upang siya ay magkawatak-watak. Sa hindi inaasahan, maaari niyang kopyahin ang kanyang sarili, na nakakagulat kay Tengo, kaya, siya ay sinisipa niya. Sa panig ng mga mayayaman, bumuo sila ng isa pang organisasyon na tinatawag na Neo. Pinagbawalan pa nila si Yume na ipaalam sa iba. Si Zaus pala ay miyembro din nila. Nagpapadala pa sila ng mga espiya sa ibang organisasyon para magudyok ng digmaan. Sa panig naman ni Tengo, kahit ilang beses niyang ginamitan ng kuryente si Elg, hindi pa rin siya nasasaktan at lumalaban pabalik. Sa tingin ni Elg siya ang nanalo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, muling tumayo si Tengo, nilabas ang lahat ng kanyang kuryente. Nag-imbak pala siya ng kuryente sa kanyang dugo. Kahit na siya ay muling mabuhay, siya ay permanenteng makuryente. Kaya, nagiging matanda na siya. Sa wakas, nanalo si Tengo. Habang inililikas ni Zebra ang mga sibilyan mula sa arena, ang iba pang mga chef ay sunod-sunod na tinatalo ng Nitro. Ikinulong pa nila ang ibang chef sa loob ng higanteng halimaw na ito. Nang nasa panganib sila, sa wakas ay kumilos na si Zebra. Habang si Setsuno ay napapaligiran ng mga halimaw, ngunit sa isang kisap mata, sinisira niya ang mga ito. Bigla niyang nakita muli ang dati niyang kaibigan. Habang nag-aaway sila, si Zebra ay nakaharap sa mga halimaw na ito mag-isa. Isang Nitro ang nagsimulang makuha siya, ngunit na-control siya ni Zebra. Kaya, sumigaw siya ng malakas at natalo siya. Dalawang iba pang Nitro ay malapit ng sumugod, ngunit si Zebra ay sumigaw din at tinatangay sila. Sa panig ni Setsuno, kinakalaban pa rin niya si Chiyo. Bigla siyang tinambangan ng grupo ni Zaus, ngunit nagalit ito kay Setsuno. Ngayon, napagtanto niyang pinagtaksilan sila ni Zaus, at ang utak sa likod nila ay ang Dark Chef na nagngangalang Shua. Biglang, muling tinambangan ni Zaus si Chiyo at tinatakan siya. Napagtanto ni Setsuno na sadyang sinasamantala nila ang labanan ng Aigo at ng Bishokukay, upang maisakatuparan ang kanilang sariling pakana. Samantala, tumatakbo si Kamatsu kung nasaan si Toreko. Sa hindi inaasahan, nakita niyang natalo si Toreko. Nagulat ito kay Kamatsu, at naalala ang mga araw na naglakbay siya kasama si Toreko. Lagi niya siyang pinoprotektahan. Biglang gusto ni Stargen na sumama sa kanya si Kamatsu. Sa loob ni Toreko sa sandaling ito,
nakikipag-usap siya sa demonyo sa loob ng kanyang katawan, at nakipag-deal siya kay Toreko, na dapat niyang pakainin siya ng full-course menu ni Akasha. Nang malapit nang mahuli si Kamatsu, nagising si Toreko at itinaboy siya. Sa hindi inaasahan, napakabilis ng pag-atake ni Toreko. Ang estado na ito ay tinatawag na ultimate routine. Ito ay isang lihim na pamamaraan na itinuro sa kanya ni Ai, iniisip ang kalaban na nakahiga sa kanyang plato. Sa puntong ito, patuloy na pinatumba ni Toreko si Stargen, ngunit patuloy na bumabangon si Stargen. Sa pagkakataong ito ay naiintindihan na niya ang pamamaraan ni Toreko, kaya, nagawa niyang harangan ang kanyang mga pag-atake. Binunot ni Stargen ang kanyang espada, at nagpakawala siya ng asul na apoy. Sa hindi inaasahan, natutunan niya ang ultimate routine ni Toreko. Hinati pa niya ang lupa sa kalahati. Kaya, nagpa siya si Toreko na labanan siya ng buong lakas. Ngayon, balanse na ang lakas ng dalawa. Sinuntok ni Toreko si Stargen, pagkatapos, binatukan ni Stargen si Toreko pabalik. Bagamat pagod na sila, dahil naubos na ng ultimate routine ang lahat ng calories ni Toreko, ngunit nananatiling determinado siyang sumugod pasulong. Sa pagkakataong ito ay nagawa niyang basagin ang espada ni Stargen. Kaya, patuloy na umaatake si Toreko, ngunit gumanti si Stargen. Nakita ni Kamatsu na nababaliw silang dalawa. Sa puntong ito, pareho silang pagod, kaya, nagpa siya silang gamitin ang lahat ng kanilang natitirang lakas upang ilabas ang kanilang mga huling suntok. Bigla, huminto silang dalawa. Pakiramdam na may isang taong napakalakas dito, kaya hindi sila makagalaw. Lahat ng tao sa arena ay kailangang huminto sa pakikipaglaban. Napagtanto ng mayayamang chairman na dumating na ang kanilang pinuno. Siya at si Teppei ay tumalon pababa sa gitna ng arena. Napagtanto ng lahat na kinokontrol si Teppei. Sinubukan ni Zebra na umatake sa kanya, ngunit hinarangan siya ni Teppei. Gumamit agad siya ng baging para pigilan si Zebra. Kahit na ang Nitro ay nararamdaman ang panganib, kaya, inaatake nila siya, ngunit kinokontrol niya ang mga ito at ibinaling sila sa kanyang panig. Napagtanto ni Setsuno na ang maalamat na kutsilyong hawak niya ay pag-aari ng Chef Goddess. Isang ugol lang nito ay nahahati ang buong lungsod sa kalahati, na nagpabagsak kay Setsuno habang sinusubukang harangan ito. Nagpa siya sina Toreko at Stargen na huminto sa paglalaban, dahil kinikilala nila na ang taong ito ay lubhang mapanganib. Pagkatapos ay inutusan niya ang Nitro na salakayin sila. Sa kabutihang palad, si Naking Master Jiro ay namamahala na lumitaw sa oras. Sa isang pitik lang ng kanyang kamay, hindi na niya pinakilos ang Nitro. Napagtanto na ang kanyang apo ay kinokontrol niya, na nagpapagalit sa kanya. Napagtanto niya na isa siya sa tatlong maalamat na alagad ni Akasha, kasama sina Ichiryo at Midora. Sa puntong ito, naglabas si Midora ng 500 antas na halimaw upang palibutan si Ichiryo, ngunit nang ilabas niya ang kanyang gourmet cells, inilalapit niya ang mga ito sa kanya. Gravitational attraction control pala ang kanyang kakayahan. Sa panig ng arena, pinakawalan ni Jiro ang kanyang kapangyarihan. Sa pamamagitan lamang ng pagnaking sa lupa, lahat ay hindi na makakilos. Napagtanto nilang naparalisan niya hindi lang ang isla, kundi ang buong mundo. Gayunpaman, nakakagalaw pa rin siya. Agad naman siyang inatake ni Jiro, pinilit si Shua na ipakita ang tunay niyang muka, na ikinagulat ni Jiro at Setsuno. Dahil ang mukha nito ay kahawig ng mukha ng Chef Goddess, ang asawa ni Akasha. Kaya, nagpa siya silang dalawa na suriin kung sino talaga si Shua. Sa hindi inaasahan, binago niya ang kanyang anyo, at madaling hinarangan ang kanilang mga pag-atake. Sa puntong ito, napagtanto nilang hindi siya ang Chef Goddess, dahil matagal nang namatay si Frost. Siya ay patuloy na umaatake sa kanila, ngunit si Setsuno ay pagod na pagod. Kaya si Jiro ay humakbang pasulong upang protektahan siya, dahilan upang siya ay masugatan. Nang malapit na niyang tapusin ang mga ito, dumating si Toreko sa oras upang harangan ang kanyang pag-atake, at si Stargen ay nakatayo kasama si Toreko. Napagtanto ni Toreko na siya mismo ang nagpasimula ng labanang ito, at ang kanyang layunin ay makuha si Kamatsu. Biglang humakbang muli si Teppei, at pinigilan niya sina Toreko at Stargen, kaya, pinakawalan sila ni Setsuno. Nagpa siya si Jiro na turuan ng leksyon ang kanyang apo. Habang haharapin ni Toreko at Stargen si Shua, ngunit kailangan lang niyang ilabas ang kanyang gourmet cells, na nagpapawala sa kanilang dalawang demonyo. Isang welga lang ang nagpapaatras sa kanila. Napagtanto ni Kamatsu na ang kutsilyong ito ay pag-aari ng Chef Goddess na si Frost. Sa panig ni Ichiryo at Midora, inaalala pa rin nila ang nakaraan. Lumalabas na si Midora ay palaging nagdurusa sa gutom mula pagkabata. Nang siya ay bumagsak, sa kabutihang palad ay tinulungan siya ni Frost,
at pinakain siya nito, na labis na ikinatuwa ni Midora. Biglang bumalik din ang grupo ni Ichiryu, bakit may bata dito? At ito rin ang unang beses na nakilala ni Midora si Akasha. Sa puntong ito, nakikita nila si Midora bilang kanilang pamilya. Sa mga sumunod na araw, palaging sinasanay ni Akasha ang tatlo sa kanila. Habang lumilipas ang panahon, tumatanda ang lahat. Hanggang isang araw, bumalik si Akasha at sinabi sa lahat na ang Diyos ay malapit nang magpakita, at tinanong si Frost, handa ka na bang magluto ng Diyos? Ngunit nang bumalik sina Akasha at Frost, siya ay malubhang nasugatan. Gusto siyang tulungan ni Midora na gumaling, kaya naghanap siya ng gamot para sa kanya, pero pagbalik niya, nasugatan na naman siya. Kaya, nagpa siya si Frost na gamitin ang kanyang huling lakas upang pagalingin ang mga sugat ni Midora. Sa huli, pumanaw siya, ngunit salamat sa matagumpay na pagluluto ni Frost ng Diyos, natapos ang digmaan at lahat ay may pagkain. Simula noon, si Midora ay nahulog sa kawalan ng pag-asa, determinadong hanapin at kainin ang Diyos. Patuloy na inaatake ni Ichiryu si Midora, ngunit nawalan siya ng braso sa proseso. Sa panig ni Shua, gusto niyang makuha si Kamatsu, para dalhin siya sa mundo ng gourmet kasama niya. Dahil si Kamatsu ay nagtataglay ng foodlock, at siya lamang ang makakahanap ng Diyos. Buti na lang at may lakas pa si Zebra at inaatake siya. Parehong dumating sina Coco at Sunny, kaya, sinubukan ni Toreko na tumayo para protektahan si Kamatsu. Nang makita ang 4 Heavenly Kings na nagtitipon, napagtanto ni Stargen na ang mga chef ng Bishokukay ay natalo. Kaya, lahat sila ay nagpakawala ng pinagsamang pag-atake laban sa kanya, na lumikha ng isang malaking pagsabog. Ngunit nananatili siyang hindi nababahala. Patuloy na inihahampas ni Shua ang kanyang kutsilyo sa kanila. Kaya, agad na lumikha si Toreko ng fork shield upang harangan ito. Kinuha ang pagkakataong ito, muli silang naglunsad ng pinagsamang pag-atake. Sa hindi inaasahan, isang indayog lang ng kanyang kutsilyo ay madali silang napaatras, at natalo ang grupo ni Toreko. Sa panig ni Jiro, pilit pa rin niyang ginising si Teppei. Bagamat pareho silang pagod ni Setsuno, ngunit nagawa rin nilang patumbahin si Teppei. Nang makitang natatalo ang lahat, nag-alala si Kamatsu. Sabi niya, halika, samahan mo ako, pupunta tayo sa isang bagong mundo. Hinding-hindi ako sasama sa'yo, dahil kakampi ako ni Toreko at talagang ipagluluto ko siya ng Diyos. Sa puntong ito, sabi ni Shua, ang full course menu ni Akasha at ang Diyos ay malapit ng lumitaw. Ang nagtataglay ng Diyos ay mamamahala sa mundong ito. Nang marinig ng grupo ni Toreko na masarap ang lasa ng Diyos, muli silang nakaramdam ng gutom at tumayo upang labanan siya. Pati si Stargen ay hinarangan siya. Lumabas ang isa pang mata sa kanyang noo. Sabi ni Shua, nagising ka na ngayon, kaya, inatake niya si Shua, ngunit napaatras pa rin siya. Ang grupo ni Toreko ay naglalabas lahat ng kanilang gourmet cells, at pinagsama-sama nila ang kanilang lakas ng gutom, na lumilikha ng pamamaraan ng Dinner of Kings na maaaring lamunin ang lahat. Nararamdaman din ni Stargen ang napakalaking kapangyarihan mula rito. Napagtanto ni Shua na ito ang pamamaraan na nagpatalo sa 4 Beast. Kaya, inilabas niya ang kanyang gourmet cells, at sa isang hampas lang ng kutsilyo, ikinalat niya ang kanilang enerhiya, na naging sanhi ng pagkatalo ng grupo ni Toreko. Sa sandaling ito, gusto pa rin ni Ichiryu na tulungan si Midora na bumalik, kaya, ibinalik niya ang kanyang braso. Inilabas ni Ichiryu ang kanyang kapangyarihan, at ginamit ang chopstick cannon technique para mabutas si Midora. Ngunit tumayo siya at sinabing, matanda ka na, Ichiryu. Sa isang hampas lang, napatumba niya si Ichiryu. Samantala, naghahanda si Shua na kunin si Kamatsu. Habang si Toreko ay walang malay, ngunit nararamdaman pa rin niya si Kamatsu na tumatawag sa kanya. Kaya, nakipagkasundo si Toreko sa demonyo, at pinalaki ang braso ng demonyo na tumatagos sa dibdib ni Shua. Nakakagulat ito sa lahat, dahil nagising na ang mga hunger cell ni Toreko, handang kainin ang lahat. Pero natuwa si Shua dahil nawawala ng kontrol si Toreko. Lalamunin niya ang sarili niyang mga kasamahan. Kaya, si Toreko ay nag-transform sa isang tunay na demonyo. Malapit ng talunin ni Midora si Ichiryu, ngunit sinabi lang niya, gusto kong maupo at kumain kasama ka ng isang beses, na nagpapaalala kay Midora sa kanyang nakaraan. Habang ang lahat ay nag-aalala tungkol sa kung paano pipigilan si Toreko, sumigaw si Kamatsu, nakalimutan mo na ba ang ating pangako na sabay nating kumpletuhin ang full course menu ng magkasama? Nakapagtataka, ang mga salitang iyon ay nakakatulong kay Toreko na magkamalay. Ngayon, ganap na siyang nagbago sa Gourmet Cells Awakening. Inatake ni Shua si Toreko, ngunit sa isang suntok lang, pinalipad siya ni Toreko.
Sa puntong ito, ang mga pag-atake ni Shua ay hindi makakapinsala kay Toreko, na nagpapagalit sa kanya. Pinakawalan niya ang kanyang gourmet cells, na nagiging isang tunay na demonyo mismo. Sumugod si Shua para salakayin si Toreko, ngunit nagawa niyang harangan ito. Napagtanto ng lahat na ang bawat suntok ni Toreko, ay naglalaman ng kapangyarihan ng mga sangkap na kanyang kinain, maging ang kapangyarihan ng Four Beast. Ngunit matigas ang ulo ni Shua na tumangging sumuko, kaya, pinakawalan niya ang kanyang pangwakas na galaw. Pinagsalikop ni Toreko ang kanyang mga kamay, nagpapasalamat sa lahat ng sangkap sa mundo, at naasimilasyon niya ang lahat ng sangkap sa kanyang katawan. Isang malakas na suntok ang ibinigay ni Toreko kay Shua, na nagdulot sa kanya ng paglipad sa langit at naglaho. Sa wakas, si Toreko ay nagwagi. Samantala, hindi pa rin napigilan ni Midora na hampasin ang kanyang kapatid, kaya naman, sinadya niyang sumablay. Babalik ka, alam ko, ipaubaya natin ang kinabukasan sa nakababatang henerasyon. Sa sandaling ito, nagpa siya si Stargen na umalis din, at pumayag silang magkita muli sa mundo ng gourmet. Habang ang grupo ay nasa ospital na nag-aalala tungkol kay Mansam, ibinigay ni Midora si Ichiryu kay Toreko. Habang naghahanda siyang umalis, sinabi ng lahat, sabay-sabay tayong kumain. Kakatapos lang ni Kamatsu sa paggawa ng ocean soup, kaya, umupo silang lahat sa mesa. Nakatikim lang siya ng isang piraso, naalala nito kay Midora ang panahong kasama niya ang lahat. Pagsapit ng gabi, aalis siya, para maghanda sa pagpasok sa mundo ng gourmet, upang maghiganti sa Neo. At pinuri si Kamatsu, masarap ang iyong sopas. Sa puntong ito, sa wakas ligtas na ang lungsod, ngunit buhay pa rin si Shua, determinadong hanapin ang Diyos. Handa na rin sina Midora at Stargen na pasukin ang mundo ng gourmet. Sa panig ni Toreko at Kamatsu, natapos na rin silang maghanda, at naghahanda na sila para pumasok sa mundo ng gourmet. Pero napagtanto ni Toreko, buhay pa pala si Shua, at hinihintay niya sila sa mundo ng gourmet. Kaya, determinado si Toreko na makuha ang Diyos. Habang si Shua at ang organisasyong Neo ay naghahanda upang sakupin ang Diyos, upang lumikha ng isang bagong mundo. Nagtataka si Kamatsu kung nasaan si Sunny at ang iba pa. Sinabi ni Toreko na nauna na silang sumulong sa mundo ng gourmet, kaya labis silang nasa sabik. Kaya, agad na kinuha ni Toreko ang kamay ni Kamatsu at tumalon sa mundo ng gourmet. Sa puntong ito, nakapasok na sila sa kagubatan. Naniniwala si Toreko na ang food luck ni Kamatsu ay tutulong sa kanila na mahanap ang Diyos. Biglang lumitaw muli ang tigre at unggoy na nagpakita noon, kaya labis na natakot si Kamatsu. Ngunit sa pagkakataong ito, nang tumingin sila sa mga mata ni Toreko, masunurin silang lumayo sa kanyang daraanan. Sa sandaling ito, labis na nasa sabik sina Toreko at Kamatsu, na ipagpatuloy ang kanilang pakikipagsapalaran sa mundo ng gourmet. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.